Ako, trending at pinag-uusapan na naman si Sir Daniel Padilla mga sombreros at ang Kath din. Kasi nga dahil dito sa patama na post ni Sir DJ sa kanyang Instagram account. Sabi kasi niya dito mga sombreros, with location ng Pasig River Ferry Terminal sa Guadalupe. Sabi niya dito sa kanyang caption, "To leave the world better than you found it. Sometimes you have to pick up other people's trash." Ang sabi ng mga netizens dito mga sombreros, may patama ito sa Kath din. Kasi nga 'di ba si Ma'am Catherine ay kumaga pa ay napagsawaan na ni Sir DJ. So si Alden ngayon ang pumulot. Okay, 'di ba parang basura na ni Sir DJ si Ma'am Kath ay pinakinabangan pa at pinulot ni Sir Alden. Siyempre, hindi nagpahuli ang mga netizens mga sombreros na ipaglaban itong si Sir Alden at si Ma'am Catherine. Kasi siyempre, alam natin na good records yung talagang naipupunla at naani ng Kath din ngayon mga sombreros. At meron tayong update mamaya na sasabihin ko po mga sombreros. Pero una, babasahin ko itong ilang comment na positive po at saka pinaglalaban ang ating Kath din. Sabi po ng isa, sabi niya, bago kasi gumagawa ng kalokohan, huwag maging abusado sa relasyon. May point talaga mga sombreros. Ginusto mo namang mag-cheat di sisihin mo sarili mo DJ, sa'yo yung problema. Ngayon, kung nagsalita ka man ng ganyan, di affected ka na may sumasalo at sincere na Alden. Tapos emojis na full of hearts mga sombreros. Pasalamat ka, sobrang bait pa din ni Kath at walang mga sinasabing masama tungkol sa'yo kahit nasaktan siya masyado sa'yo. Yan yung sweet revenge ni Kath sa'yo, ang ibang happiness, ibang ngiti ni Kath na lalong nagpapablooming sa kanya. Tapos mga emojis na heart ulit mga sombreros. Ay, DJ nga ka ngayon. Sabi, natutuwa ako talaga mga sombreros kasi hindi ako natutuwa na kumaga pa nag-aaway or naglalaban-laban tong mga taong to sa comment section or sa mga post DJ, nagre-react sila. Natutuwa ako kasi yung righteousness, hindi ko kinatutuwa mga sombreros na kumaga pa binubueltahan o nirespakan si DJ or si DJ nirespakan si Catherine at saka si Alden. Natutuwa ako kasi ang katotohanan ay nagpe-prevail sa mga panahon ngayon na alam mo yung wala ng sikreto na hindi na ibubunyag kasi sa advance ng technology. Kung tama lang talaga ang paggamit mga sombreros. Sabi parang isa, inggit lang yan sa Kath din kasi super duper si Kath. Ang sa kanila ni Andrea nilalangaw na grabe naman doon ito. At walang magawa sa buhay niya at ganyan talaga pag mga sikat sinisiraan. Sabi parang isa, wow, be a man enough to face whatever consequences that might happen to you. Be responsible in all your action. Tama mga kasombreros. Tapos sabi parang isa, ang masabi ko lang ay ang daming award ni Catherine. Ang galing-galing, napatunayan na niya sa iyo na kahit wala ka, angat siya at lalo pa siyang nagniningning kasama si Alden. Huwag kang mag-alala na patawad ka na ni Kath kasi may kasabihan na pag napatawad ikaw ay gagantimpalaan ng dobleng gantimpala ng higit pa. Tama mga sombreros, at saka ang daming articles ngayon at saka mga posts na mga content creators din na sabi dito ng isa ay post ni Daniel Padilla tungkol sa pagpulot ng basura, kinokonek kina Catherine at Alden. Marami pa mga sombreros pero ang sa akin po dito, yung sariling side ko naman, yun nga, hindi naman tayo perfecto na mag-judge pero ang sa akin lang po ay sana mag-move on na pareho kasi yun ang dapat na gawin. Masakit, mahirap, yes, but we need to move on kasi ang buhay hindi mo naman nakita ang isang sasakyan na paatras always yung normal at regular na takbo. Kailangan sa harap, no, forward, pa-advance mga sombreros. So ganun dapat ang buhay, kailangan magpatuloy. Minsan may mga times na nadadapa tayo, no. Sabi nga ng isa, we have to face our own consequences sa mga actions na ginawa natin. Kahit ako, no, may mga consequences din akong hinaharap sa buhay sa mga maling desisyon.
Pero bilang tao, we need to move forward. We need to move on from the past. Kasi kapag nagdudwell tayo doon at saka maging bitter tayo, meron tayong tinatagong bitterness sa ating puso. Naku, mahirap mga sombreros. Para kang nagbabiyahe na may 2 sakong bigas na karga-karga sa ulo mo. And ang hirap kaya pag may burden ka at saka may bigat sa iyong puso, mga sombreros, habang naglalakad, habang nagbabiyahe, habang nagpapatuloy sa buhay na ito. Tapos, meron akong update mga sombreros. Kaklaruhin ko lang to kasi marami ang nagpo-post ng mga Kathden fans din po na may aabangan June 7. Ginawa ko po itong vlog na to June 7 mga sombreros. Hindi po June 7 yung Eddie's 7th Awards kasi tatanggap ulit sina Ma'am Kath at saka Sir Alden ng Box Office Heroes Award ng 7th Eddie's Award. Yung Eddie's Award mga sombreros, ano siya, entertainment awards din ng mga artista sa kanilang larangan ng pag-arte, mga pelikula, and so on. At ang ating tula ay pinamagatan nating kape. Minsan ba naisip mong kape na lang ang iyong kasintahan upang sa umaga, tanghali o gabi, sa trabaho o inaantok, ay andyan siya upang ikaw ay buong tapang na ipaglalaban? Anong gusto mo sa kape? Boyfriend or girlfriend pala? Payat na gaya ng Nescafe stick? Para sa'yo ay parating nakadikit, clingy at always nakastick? Pwede rin siyang ihalo sa gatas upang ugali niya ay hindi mangaliwa at laging patas, nagtitiwala pa sa itaas. Kape is life talaga sa ating mga Pilipino. Pwede sa mga artista, construction worker, magsasaka, pulis, doktor, engineer, guro, at kahit sa ating mga ordinaryo at ultimo. Pero sana, kape na lang si jowa, no? Yung ipagmamalaki ka niya kahit kanino. Ipapakilala ka sa pamilya, sa nanay, sa tatay, kapatid, lola at lolo. Ngunit ang dalangin ni Kasombrero, panliligaw ay hindi lang nagtatapos sa kaya kang ipaglaban, kundi humantong sana sa kasalan at dasalan. Yung maghihiwalay kayo kung na-make-upan na, sa libingan, ang hantungan. Yan ang tunay na kape. Ipaglalaban ka at hindi ka iiwan hanggang sa huling pahingahan, ang kamatayan. Kape tayo! Bow! Sa ating verses mga sombreros ay nais ko pa mag-share about kindness or loving kindness. Yung kindness, yung pagiging mapagbigay, no? Kalakip nito yung pagiging mabait, no? Connect na yan mga sombreros. Kapag meron kang love, magkakaroon ka ng patience, magkakaroon ka ng kindness. Sabi dito, Psalms 17 verse 7, I'm reading New King James Version mga sombreros. Show your marvelous loving kindness. Sinasabi ito ni King David kay Lord. By your right hand, O you who save those who trust in you, from those who rise up against them. Grabe. Marvelous loving kindness. Grabe ang adjectives at descriptions na ginamit ni King David mga sombreros sa loving kindness ng Diyos. Ang loving kindness mga sombreros ay kumbaga pa parang mas mataas na level ng kindness. Kasi maliban nga, sabi nga no, connect na siya yung good characters, connect na siya mga sombreros. Kindness, loving, marvelous. So ganun ang pag-describe ni King David sa ugali ng ating Diyos. Maliban sa, syempre, merciful, loving, forgiving, ay ito, no, holy, ay loving kindness. Sabi niya, oh, by your right hand, oh, you who save those who trust in you, those who rise up against them. Ang mga nagtitiwala sa Diyos mga sombreros, matitikman at may enjoy talaga ang kanyang loving kindness. Ang marvelous, kumbaga pa, kahanga-hanga, amazing, flabbergasting, awestruck, no? Supercalifragilisticexpialidocious ang kanyang pagiging loving kindness or kind mga kasombreros. Ganun katindi. That is why, kung tayo po ay may trust sa Panginoon, nandun yung protection niya. Sabi nito, those who rise up against them. Sino man ang magiging kalaban natin, no? Kumbaga pa, sabi ng isa, sweet revenge. Sa buhay, maganda yung sinasabi nating sweet revenge mga sombreros kasi do not revenge, no? Let the Lord take vengeance or mag-a-avenge or mag-revenge sa atin mga sombreros kasi
At the end of the day, pag pinatawad mo yung tao, you are setting yourself free from burden, from stress, from anxiety, from any other sort of struggles, mga sombreros, emotionally. Kapag pinatawad mo yung tao, ang Diyos na ang bahalang magpala sa'yo. And that is true, mga sombreros, sabi nung nag-comment kanina, pinagpapala ng doble-doble ang mga taong nagpapatawad, you know, and we should forgive others as well. Kasi lahat tayo nagkakasala, no? Whether it's masakit, sobrang sakit, at napakasakit, mga sombreros. So, by levels ang sakit. Last verse po natin, 2 Peter chapter 1, verses 5 to 9. Mabilisan lang ito, mga sombreros. Sabi dito, but also for this very reason, giving all diligence, add to your faith virtue. To virtue, knowledge. Ito na, yung pagko-connect-connect, mga sombreros. Pansinin nyo. Verse 6, to knowledge, self-control. To self-control, perseverance. To perseverance, godliness. 7, to godliness, brotherly kindness. And to brotherly kindness, love. Grabe. For if these things are yours and abound, kapag yung mga mabuting ugali ito nasa atin na at sumusobra pa, you will be neither barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. For he who lacks these things is short-sighted, even to blindness, and has forgotten that he was cleansed from his old sins. Ito, mga sombreros, ito yung sabi natin na connect yung good characters ng tao. Kapag ang tao mabait, kapag ang tao mapagbigay, kapag ang tao mawain, nagpapatawad, mapagmahal, ito yun, no? Sabi niya, sa knowledge natin, self-control, to self-control, perseverance, and to perseverance, godliness, to godliness, brotherly kindness, and to brotherly kindness, brotherly love, or brotherly kindness, love. So magkakaroon din tayo ng, sabi pa dito, knowledge of the Lord Jesus Christ. Marami ang kilala natin si Lord, siya yung pinako sa krus, nabuhay na ikatlong araw, siya yung nagbibigay sa atin ng mga biyaya, ng grasya, ng habag, ng pagpapatawad. Pero more than that, how do we know and what level our knowledge is about the Lord Jesus Christ? About His revelations, about His secrets and mysterious plans sa atin na inihayag niya sa Biblia. And God the Father revealed that to us by or through His Son, Jesus Christ. Okay? Napakatindi, mga sombreros, ng plano ng Diyos sa atin. Sabi niya ito, verse 8, for if these things are yours and abound, you will be neither barren. Yung barren, mga sombreros, baog yun. Hindi siya literal na baog na sa tao. Baog na yung sa character o sa pagiging productive. Kumaga pa, hindi siya productive, mga sombreros. Sabi nito, nor unfruitful. Kapag meron daw tayong mga ganito, meron tayong kindness, may virtue, may faith, may knowledge, may self-control, may godliness, may love, may patience, ay magiging productive tayo. Magkakaroon tayo ng maraming, kumbaga pa, hindi lang siya literal na mapoproduce na trabaho, or marami tayong kaibigang maipoproduce. Friends can be fruits as well, mga sombreros. Bunga natin yon kasi kapag meron tayong kabaitan, magbubunga yun ng maraming friends. Tama? Pansinin niyo yung mga taong mababait. Kagaya ni Sir Alden at saka ni Ma'am Catherine, mababait sila. So they gain and they have kumaga pa, several and many friends, mga sombreros. Kahit nga lang yung mga fans na hindi talaga nila close, they can be considered as far friends or hindi gaanong close na friends, mga sombreros. Pero yun na, mga sombreros, no, nakita natin dito, hindi tayo magiging baog, hindi daw tayo magiging unfruitful kapag meron tayong kumbaga pa ganitong mga ugali na nabanggit natin. So magkakaroon din tayo ng knowledge about Jesus Christ. Kaya napakahalaga, mga sombreros, na magkaroon tayo ng kindness na ugali. Magiging kind tayo, mga sombreros, because kindness will not only attract other people to draw near to us, but also the blessing and the pleasure of God in our lives. Kasi ang buhay natin is a living sacrifice. When the world is getting worse, let us do better. If people are bitter to us, we should be better, mga kasombreros. And kapag marami ng hate sa paligid, don't forget to love one another. Yan ang talagang gusto ko, mga kasombreros, eh. Kapag lahat nagbabaga ng ulo sa gantong issue, kailangan magiging pacifier tayo. We should be meddler, kumaga pa. Tagapagitna tayo, and
we should be that cold side, pampalamig para mamatay yung apo. So yun lamang po mga Asambleros, no? Nawa po ay pagpalain po kayo ng ating Panginoong Hesus at maghari ang kindness at love at hope at faith sa loob ng ating tahanan, sa loob ng ating puso, sa ating isipan at sa ating buong pagkatao. Balutin tayo ng pagpapakumbaba, humbleness, so that we can wear it every day as a clothing. Maraming salamat po, Kathleen fans, Kasombreros. Hindi ko na po ma-mention sa isa, sa lahat ng panig ng mundo na naaabot ng Kathleen Love Team at saka ang phenomenal na effect ng Kathleen mga Kasombreros ay enjoy natin ang sweetness at kumbaga pa magiging stress reliever natin mga Sombreros ang Kathleen. Alright, so we bless them and we bless you Kasombreros sa lahat na nanonood. Thank you so much, Lord. Thank you so much, Jesus Christ. Thank you so much, Holy Spirit. In the mighty and sweet name of the Lord Jesus Christ we pray. Amen. See you sa next segment mga Sombreros, and paalam. Bye-bye, paalam.